Mas lakas pa naman niya ngayon sa rating sa surveys. Tumaas nga po, mataas nga po ang Vice President eh. Opo, dire-diretso na yan talaga siya maging presidente. At nakakatakot dahil baka mas worse pa siya kaysa sa tatay niya. Oh, ito mga kababayan. No, sabi ni Father, dire-diretso na siya maging presidente. Eh, talagang i-claim na natin yan. Father, bawal po magsinungaling ha. Kaya bago po natin ipagpatuloy ito mga kababayan, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. Ito, napakagandang balita nito mga kababayan, no, para po sa ating Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Nakakuha na naman po siya ng plus 28 satisfaction rating nga po mga kababayan. Yan, tumaas ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte noong November 2025. Ayon sa pinakahuling survey na inilabas ng Social Weather Station o SWS. Batay sa datos, nakakuha ang Vice Presidente ng plus 28 satisfaction rating. Nako, dami na namang mag-iiyakan itong mga tangalis na mga kababayan dahil pinipilit nila na walang ginagawa ang ating Vice Presidente. Pero makikita natin, napakataas po ng rating. Ayon sa naturang survey, 54% ng mga Pilipino ang kontento sa performance ni VP Sara, habang 26% ang hindi kontento at 18% ang hindi pa nakapagdesisyon. Samantala naman, nakakuha si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng negative 3 satisfaction rating. Nako, sunod-sunod ng negative ito mga kababayan para sa ating Pangulo. Anyway mga kababayan, pakinggan natin itong pahayag po dito ni Father Bong Sarabia. Yan, Father, bawal po magsinungaling. Father, ha? Ito mga kababayan, hindi na natin patatagalin pa. Morning, good morning. Ayun. Good morning, Father. Bless you, Yes po. Father, for I have sinned. Good morning po. Good morning. Opo, ang Opo. unang tanong namin, Father Bong, dito ito pong paghahain ninyo ng third impeachment complaint, umaasa po ba kayo, number one, na ma-actionan po ito mismo, itong inyong i-final? Bakit kaya init na init din to sa mga Duterte family, no? Samantalang yung ibang mga pari, mga kababayan ay talagang ipinagmamalaki pa ang lalo na ang ating dating Pangulong Duterte. Sa tingin namin, basta ituloy lang namin. Parang sabi namin, parang obligasyon na natin ito eh. Hindi na ito lang gusto-gusto lang natin. Ibig sabihin, gusto nyo lang nung una na alisin si VP Sara. Ngayon, naging obligasyon nyo na tuloy. Depende sa circumstances, depende kung sino sasama o hindi sasama. Pero kailangan na talaga ito i-push para magkaroon ng clarity na ang lahat. Kung talaga nagkasala yung Vice President o hindi. Dahil hindi siya sumasagot sa House probe, no? Doon sa Quadco, tapos deny siya. So, ang impeachment lang talaga yung mga paglabas ng mga ebidensya at mga documents, mga ibang testimonies. Opo. Sa dami po ng tatlo na kamo partner. Pangatlo na sila, Father. Pangatlo na ito. Ano po ang bago doon po sa final ninyo? Mayroon po ba yung substance? Tama ba partner, yun ang hinanap? Form and substance, yun yung Form dapat and makapasa substance. sila dun eh. Oo. Oo. Yes. Sa tingin ko, kahit last year pa na final namin ay may kalidad na talaga, form and substance. Pero ito, tibay pa, mas organized ito. At syempre, napasok yung affidavit na rin at mga testimonies ni Madriaga na nagko-confirm ng iba pang mga speculation natin about paggasta ng confidential fund ng DepEd at ng Vice President's Office. So yun ang parang bago doon na-include. Pero ano po ang pwede pa nating sabihin ba natin partner na agad-agad ay maipresentan nyo na ebidensya para susugan po itong mga alegasyon ninyo? Lahat naman may mga affidavit na doon. Tapos yung doon na rin, alam naman natin yung video itself ni Sara. So may link na rin doon yun. So basically lahat na last year na contents ng impeachment complaint namin dito din. Ang bago lang talaga yung kay Madriaga. Tapos at least ngayon mas confident kami, endorse kami ni Kong Laila de Lima. May counting moral ascendancy din siya. Hindi siya kasali sa flood control scandal sa Congress. Medyo mahirap-hirap ngayon dahil yun nga, yung mga ibang kongresista ay parang as a institution na down talaga sila. Parang silang pinagdudahan ng lahat. Pero ilan
Ay talaga naman eh. Kaya nga marami ng mga nagpahayag ng kanilang mga opinion na mga kongresista na ayaw na ngang sumuporta dyan sa impeachment. Lang naman, hindi naman lahat. Pero at least, yung kumuha ng complaint namin, gagaya ng sa second complainants din ay si Laila de Lima. At sa tingin ko makadagdag yun sa bigat or push ng aming complaints. Siyempre, gagantihan, di ba? Gagantihan sa Duterte family. Okay. Opo. Father, gaya po nang nabanggit na po ninyo yung Kamara, yung ating mga kongresista, hindi naman po lahat, pero ang issue kasi may ilan na nasasangkot sa kanila talaga sa flood control project. Mismo. At tapos magpa-file po kayo ng impeachment complaint. Oo. Ano po ang inaasahan kaya ninyo na pananaw ng taong bayan pagdating dito? May kredibilidad pa rin po kaya? Maniniwala pa rin po kaya sila if and only if sabihin na nating impeach ulit siya Okay. ng Kamara with this? Wala, siyempre, di ba? Kasi isang tao lang naman ang gusto nilang puntaryahin Si VP Sara lang naman Paano po magkakaroon ng kredibilidad dyan? Yeah, sabihin namin na magkaiba naman na usapin yun, yung nagawa ng mga kongresista. Ba't ayaw niyong unahin yun, Father? Malaking issue yan. Ilang kongresista kaysa sa nagawa ng Vice President. No, mas mataas kasi siya na official. And yun nga, hindi natin alam pa to one extent, anong extent ng nakuha niya, kung may nakuha man lang. Ang kinukwenta lang namin ay mga 615 million yung may documents kami as of now. Pero yun nga, gusto natin ilabas yung SALN, i-request yung bank accounts ng Vice President or family niya at mga kasama niya para matrace talaga lahat. At only an impeachment court could do that. So I hope yung hindi natin lahatin yung Congress Opo, as opo. institution. Dahil yung impeachment kasi is constitutional process ito Mandato. for accountability. Oo. So magkaiba ito, no? So ang akin naman sa tingin ko may number pa rin. Ako mas confident ako, I think even makakuha ng 1/3 para sa direct yung endorsement ng impeachment na ito para mapunta kaagad sa Senate. Pero I think even dumaan sa what we call it, Committee on Committee on Justice. Makakasurvive ito. Okay. Oo. So, hindi Hindi lang mamamatay. namin kahit yung first and second impeachment complaints, matitibay po ito. Opo. Talaga ba? So, Father, sa pananaw ninyo, hindi ito mamamatay. Yun po ang kwan ko. As of now, yung feel ko, Apo. I think may mga Congress people pa rin na they see this as worth pushing. Kahit na rin kay Vice President, this is an occasion for her to defend herself talaga, Okay. to clear her name. Oo. Tago mo na lang yung feelings mo, Father. Pero yun nga, on our part, we just want the truth to come out para makita natin and then tingnan natin. Dahil kung hindi malabas ito, yung katotohanan at may nakuha siya, baka lakas-lakas pa naman niya ngayon sa rating sa surveys. Tumaas nga po, mataas nga po ang Vice President Opo, dire-diretso na yan talaga siya maging presidente. At Hindi ka ba mahihiya niyan, Father, na mas pinagkakatiwalaan pa ng taong bayan kaysa sa ating presidente, ang Vice President? nakakatakot dahil baka mas worse pa siya kaysa sa tatay niya. Matatakot talaga kayo kasi kayo pinipilit yung punteryahin itong vice presidente, pilit yung tanggalin sa kanyang posisyon. So yun po yung kwan. Pero yun nga, sa tingin ko, rating niya mataas dahil hindi alam ng mga Pilipino kung ano talaga yung score. Ano talaga yung nakuha sa bayan. Kahit magkali survey, Father, kahit magkali survey, isa lang ang isasagot ng taong bayan, Duterte pa rin. Mula ng mayor siya, presidente ang tatay niya, pinabayaan niya, yung mga ginagawa ng tatay niya, yung patayan, yung formally, alam niya siguro, yung pogo, alam niya rin yan. So, pero, kwan siya enabler siya ng tatay niya.
Ayun, oo. So, yun po yung mga bagay-bagay na kinakabahan kami. At sa tingin ko kapag malabas Yun ba talaga, Father? Kinakabahan kayo, baka hindi nyo ma-impeach itong si VP Sara ngayon 2026, may kalalagyan din kayo. yung mga bagay-bagay, yung mga bank statements especially, ma-reveal talaga na may kakulangan siya or dihado yung bayan sa kanya. So, Father, kasi yung sabi ng iba, asa pa tayo na makakakuha tayo ng mga kasagutan tungkol dyan. In the meantime, ang sinasabi nila, bakit pa natin pag-aaksayahan ng panahon ito? Samantalang meron pang ibang mga panukala na dapat agad-agad ay talakayin. Gaya na lang po na mismo po, si Pangulong Marcos ang nagsusulong yung political dynasty. Anti-political dynasty, kasama po yan sa LEDAC priority nila na maipasa. Oo, priority yan. At ito pong si VP Sara ay isa pong resulta ng isang political dynasty. Yeah, kahit gano'n din. I think maging legacy din ni President Marcos, Bongbong, kung ma-stop niya yung Duterte, another Duterte, from reaching presidency. Naka-target lock talaga ito si Father. Puro Duterte lang ito yo. So, sa tingin ko, may mga kampi pa rin kami, mga tao sa Malacanang to an extent. Mas marami pa rin pipili sa Marcos kaysa sa Duterte. Nakakatawa naman ito si Father. Especially dito sa mga cities at sa north. So, yan po ang Father Bong, isang tanong pa ng kung bakit halimbawa itong impeachment complaint ay nagsarili pa kayo ng pagpa-file, bakit hindi na lang nakipag-coordinate dun pa sa ibang complainant para isang cohesive na complaint yung ipa-file po? Una-una, we talk a lot naman. Magkakasama kami yan eh. Okay. Magkakasama lang pala kayo eh. 'Di ba? Kayo lang din naman ang may balak talaga na gustong ma-impeach itong vice presidente eh. Sa JK concerns, anti-Duterte, ICC, magkakasama naman kami yan. Pero syempre, very political yung bayan, very political din yung akbayan. Kaya sabi namin mga church people, sana coming from social doctrine of the church, manindigan tayo. No? Bawal magsinungaling ha? Gaya last Sunday, Jesus is telling us to be salt and light of the world. Ganun tayo. No, wala tayong kakampihan ng politika na personalidad, issue yung ating ipupush. Yung katotohanan, yung justice, yung accountability. So yun po, wala kayong magigain dito. Mga banat lang ng prods, criticism makukuha namin. Pero parte ng trabaho ito eh. Opo. Father, so yun po, we want to be distinct from the political parties. Okay. Kaya mga kami, marami actually gusto pa mga pari madre mag-join, kaya lang so busy this time. Tapos nahirapan kami magpanotaryo ngayon ng mga documents. May mga ilang notary public kami na pumuntahan, pinuntahan na nire-reject yung aming dami silang demand. Last time, ang dali-dali magpanotaryo. So anong pong dahilan at So ayan mga kababayan, kung narinig nyo po ito, naging pahayag po dito ni Father Bong Sarabia mga kababayan. Ano pong opinion nyo dito? Comment nyo na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.